Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang bilog ang mundo matapos ang tila pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa kamay ng Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines ay tila pinaghahandaan na ng ilang executive head ng Kingdom of Jesus Christ ang mga kapulisan na tila dawit sa mga kasong isasampa nila matapos ang di umano'y panggugulo, paninira ng gamit at pagkubkob at di umano'y mga tromang naranasan ng ilan sa mga miyembro ng KOGC sa kamay ng mga pulis sa kanilang ginawang di umano'y sapilitan na pagpasok sa compound ng KOGC sa Davao City. Sa kauna-unahang pagkakataon, former President Rodrigo Duterte kumilos na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa kamay ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon ay kumilos na para bigyang hustisya di umano'y di makatarungan na pagpasok sa compound ng KOGC. Ayon pa sa balita na inilabas online, dating PRRD naghain ng kaso laban sa DILG at PNP. Ibinunyag ni Department of Interior and Local Government o DILG Secretary Binhor Abalos Jr. at PNP Chief Romel Francisco Marbel na patong-patong na asunto ang kanilang natanggap sa pagpupursiging masakute si Kingdom of Jesus Christ KOGC founder Apollo Kibuloy. Sa press conference sa Camp Crame, sinabi nitong kinasuhan siya ng administrative case ng mga kasapi ng KOGC sa Davao RTC, gayon din ang violation of domicile, interruption of religious worship, offending the religious feeling, grave threat at conduct unbecoming of a public officer. Maliban dito, nagsampa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 counts ng malicious mischief kina Abalos, General Marbel at ilan pang police officials. Nabatid na si Duterte ang bagong administrator ng KOGC Properties kung saan ang malicious mischief ay isinasampa kapag nagkaroon ng distraction o pagkasira ng mga ari-arian. Inihain ang 2 counts ng malicious mischief sa Davao RTC Branch 15. Matatandaang hinaluglog ng mga otoridad ang nasa 30 hektaryang compound ng KOGC sa Davao City kung saan nagpasok sila ng mga makabagong kagamitan tulad ng live at motion tracer, life detector equipment at Bruton illicit device na maaring makapag-detect ng vital signs ng isang tao para mahanap ang puganting pastor. Unquote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ng social media. At ayon pa sa kanila, pwede namang maging leader na huwag gumawa ng ganyang gawain na may nasasaktan. Just work for the people. Kung yan ang pakay, maging leader sa Pinas, huwag yung work for your own interest. Kulang pa yan, isa pa lang ang nagkaso sa kanila. Mayroon pang iba dyan, madami pang kakaso sa kanila kasi sinira nila ang kalsada ng walang pahintulot sa public. Yes, para mabawi ang disturbo at katakot-takot na pangyayaring mayroon pang namatay. Dapat lang sa inyo yan. Ilang araw niyong pinahirapan ng KOGC. Ang dami niyong sinira. Ang bilis ng karma mga abusado. Kasi kayo dapat habang buhay kayong nakakulong para maramdaman niyo ang naramdaman ng mga taga KOGC. Salamat po sa aming amang makapangyarihan sa lahat. Pati bubong sinira nila. Nakita niyo yung muntik malaglag sa baba. Buti di nahulog. Tama yan. Kasuhan ng mga yan ng madala. Nilagay sa kamay ang batas. Sasabihin na naman ni Abalos, wala akong alam dyan. Niwi, bye. Unquote. Maaga pa lang, lumabas na naman ang balita. Kaya nga po nauna si Secretary Abalos na mag-tweet tungkol na nasa kustodiya na si Pastor Kibuloy. Para sila yung mauna, sila yung papansinin. Buti na lang, may mga nagpa-interview na taga-ISAF. Of course, hindi po maaaring ilabas ang pangalan nila. At sinabi na ang surrender nga ang ginamit nila, ay nangyari sa North Cotabato ba? Kung saan siya sumuko sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines.
Now, we understand na may mga negotiations that were involved here. At dun sa negotiations na yan, involved din ang ilang mga kawani at mga opisyal ng PNP. And we are grateful for them. Yun nga lang, those that are involved dun sa pagpapalaganap ng narrative nila, iba naman ang sinasabi, syempre. Pinalalabas ni General Torre kanina sa kanyang panayam, kumbaga sa press conference ng DILG, na nandun lang sa loob ng KOJC si Pastor Quiboloy. Necessary yan for him to save face. Kasi yun po ang gagamitin niyang depensa sa mga kaso doon sa pagsisira ng property sa loob ng KOJC. Particular na dyan, yung paghuhukay. Kailangan ma-justify yun. At yung pag-stay nila doon ng 2 linggo, may dalawa siyang sinasabing justification. Kasi daw, parati daw silang nagpapaalam sa mga tao sa loob, sa mga gagawin nila at sa mga isa-search nila. Kaya justified na umabot ng 2 linggo. Bukod pa doon, alam nila na nandun. At ito nga, dahil sa surrender, alam nila na tama sila sa paghuhukay kasi it was just a matter daw of pinpointing kung nasaan sa loob ng compound si Pastor. On all counts, propaganda yan. Okay? Alam niyo kung bakit? Kasi kung talagang nandun siya sa loob at dun siya sumurrender sa loob ng hangar which is part of the KOJC compound, nasa ng pictures nila? At bakit siya mismo hindi siya aware dun sa mga pangyayari? Sabi ni Silent Supporter, mali-mali ang script nila. Hindi sila nag-usap-usap. Which also goes to show that some people were kept in the dark. Ang tingin ko, si General Torre was deliberately excluded from these negotiations. Need to know basis lang talaga. Hindi siya pinagkatiwalaan. Kasi kung pinagkatiwalaan siya, he would have asked, set up natin para magmukhang dito siya sa loob ng surrender. Wala eh. They did not even provide him with evidence na para mapatapalan siya, 'di ba? Binigyan na lang siya ng seat doon sa conference, sa press conference. Thank you kay G Tuesday Dawn. Sabi ni Mini Vlog, iba usapan VP Inday, wag niyo galawin si Inday ko, gagalitin niyo uli ang dugo ko. Good night kay RG. Thank you kay Dust Prince. Sabi ni Hansel, recently started watching your vlogs. Just want to say thank you for sharing your knowledge to us po. Take care and stay safe. Also, good luck tomorrow to VP Sara. Mahalin natin ang Pilipinas. And hashtag, we deserve better. We deserve better than this congressman. Holy cow, di ba? Yun, sabi ni Ma'am Sinaida, we prefer to love Pastor Quiboloy than the corrupt Congress, and we love Sara Duterte. Solid Mindanao says, yung nangyari sa KOJC, pwede na ba-grounds yun for impeachment kay BBM at imbestigahan ang Pulburon video? Alam nyo, yung grounds for impeachment, kayang ipasok yan to any of the categories. Sa totoo lang, it's a matter of arguing it. Impeachment, wag na tayo pong magkunwarian. It's a numbers game. Yun lang. Kung gusto nilang ipa-impeach, may impeach. Ganun lang po yun. My Rain, thank you very much. Sabi ni Zino, nagigigil na ako sa mga crocs po. Sabi ni Dust Prince, tanong ko lang, tunay bang kakampi si Marcoleta? Ganito po ang politika. Yung mga tunay-tunay na yan, mahirap po mahirap po magsalita. Well, not magsalita. Ganito yan eh. Everything is strategy. At dapat natutunan natin yan kay Presidente Duterte. Halimbawa, gaya ng diniscuss natin kahapon, hindi po tayo, posibleng hindi tayo sumang-ayon sa lahat ng ipatatakbo sa slate ng PDP laban. Bakit? Yung iba dyan, strategic candidates. Halimbawa, yung iba talaga naglalagay ng artista. Kasi crowd drawer sila sa mga rally. Pag napapunta mo yung mga tao sa mga rally, makikinig sila. Baka ma-convince yung mga pumupunta sa rally to vote a certain way.
bukod pa doon, 'di ba? Mas may psychological impact yung maraming tao doon sa rally. Doon sa kalaban ninyo. Yung iba naman ipinapasok diyan kasi magko-contribute sila. Sila po ay magpo-provide ng mga pangangailangan, financial. Halimbawa, yung mga may sasakyan, may fleet ng mga sasakyan, may helicopter, may eroplano. Ito ay mga compromises na ginagawa talaga ng mga partido. Ngayon, kung gusto ninyong manirahan sa alapaap, kumbaga, sa ulap, at hindi nyo titignan yung mga basic na pangangailangan ng isang partido, kumbaga, paano aandar yung coaching gusto ninyong umabot sa Malacanang kung hindi pagagasolinahan? So, yun po yun. So, understand that everything has a strategy. So, itong si kay Congressman Marcoleta, sometimes, hindi siya purong sang-ayon dun sa mga causes natin. Halimbawa, hindi siya sang-ayon with, I can't think of right now, pero parang nag-iisa siya, nilalabanan niya yung dun sa sa Smartmatic. Strategic yan. Maganda yung laban na yan. Somebody has to speak up for that. Pero posible rin na i-endorso niya something else. Strategic din po yan. So, yung mga kakampi ba si ganito o si ganyan, hindi eh. You cannot reduce politics to simple kampihan eh. Sa politika, it's I'll scratch your back, you scratch mine. Because it is a collegial body. So, kung kailangan mo halimbawa yung boto ng kung sino-sino, you will play nice with those other people. So kunwari, kulang ka na lang ng 5 boto para maipasa yung very important na legislation mo na alam mong ikabubuti ng taong bayan. Pikit lunok, lapit ka na dun sa Makabayan Block. Kasi 7 yata ang boto nila. So that is how politics works. Wag naman po tayo yung mga resistant sa real talk. So, ang tingin ko dyan, what is important is kung sino ang kakampi mo on the important issues. O halimbawa, impeachment, sino ba? Kung magbibilang tayo, sino ba dyan ang takot kay Inday? Sino ba dyan ang hindi takot kay Inday? Sino ba dyan ang may history against her? Sino ba dyan ang may history na for her? Kahit na tumatanggap sila dun sila namimigay dun sa Santa Claus sa loob ng Kongreso, ang importante is titingnan natin kung sila po ay boboto para sa para kay Inday. Okay, so yung mga kakampi, hindi, most of the time, ang kampihan dyan is per issue. May mga times talaga na kahit sila hindi magkakasundo sa mga issues. So, kampihan only on the most essential things. Tayo, on the other hand, dahil hindi tayo mga kongresista, we can afford to say na it's all or nothing for me. Yan. Thank you kay Marcus. Sir Ju says, can't wait for the filing of COC and I'm happy to see you one of candidates for senatorial. Medyo malabo po yun. Thank you kay I am Jeweler for following. Marcus, thank you very much. Ayus, thank you very much. For you, how to choose the right candidate sa election. It's all about balance. Pero depende rin eh. Halimbawa, if we had the luxury of being able to choose individual candidates, it will be about their merits and demerits yan. Kung matagal na po silang nakaupo, how did they vote on certain key issues? Number 1 yan. On divorce. Para sa akin, pro-divorce ako. So, titingnan ko kung yung kandidato gusto kong i-endorso ay pro-divorce. Kung anti-divorce at nagwo-work pa actively against it, ay good luck, basura yan. Okay. Key issues. And what are the key issues for you? That's up to you. Next. Pero on certain instances, katulad ngayon, this one is kumbaga, an us versus them. And we cannot afford to choose anymore. Kumbaga, kailangan natin lagyan ang Senado o punuin ang Senado ng mga tao who are willing to check this administration. Hindi tayo pwedeng maglagay dyan ng mga tuta ng administrasyon. Hindi natin ma-afford na may mga ganun doon. Hindi tayo makaka-afford ng mga taong willing ibenta yung kanilang kaluluwa at dignidad and so on, o even yung partido nila, hint, alam na natin, yung mga senador na tumawid. Okay? Hindi rin natin ma-afford na yung mga uupo doon, yung mga inuutil. Okay? So,
Kumbaga, ang pipili para sa atin ay si former president. Dahil yung mga patatakbo dun sa PDP laban, these will form at least a hedge against yung total railroading ng administrasyon na ito for them to become a single mono-block party. Mono-block party. Parang yung KBL dati, it was, how many parties in the Philippines? It was KBL and everybody else. Diba? Ganun ang gustong gawin ng ng administrasyon na ito. But unlike before na iisang partido talaga, they're creating several parties, alliance of those parties that when you put them all together, it's as though they're just one single party. Hello, andyan ang Tingog, PFP, and so on. Ang Lakas, and you put them all together, and sila na lang talaga forever. So, how are we going to vote in the next elections? We're just going to vote for, ang strategy ko is, boboto ko lahat ng PDP. Kasi yan ang inaasahan natin na kukontra dun sa sa parang bulldozer na administrasyon na ito. Para hindi tayo, kaya yung sa pisod na administrasyon na ito, mabagal pero ng pipisa. Okay, if this is asked again, I think I'm going to scream. Pwede bang i-abolish party list system? Not without amending the Constitution, and it's nonsense. You know what's wrong with the party list system? The law, not the Constitution. Because you need to empower people, and that was the point of the party list system. Itong mga nakaupo lang talaga because they're greedy. They created laws and rules that will guarantee that it's twisted beyond recognition. Parang kung ang party list system, yung intention ay gawing tao yan, yung ginawa ng Kongreso, Frankenstein's monster, tagpi-tagpi. And it subverted the entire purpose of the party list system. So naiinis talaga ako, sorry, but this is really my opinion, nakakagalit na so many people naniwala na kailangan i-abolish yung party list system. No, it has to be corrected. Because that system empowers the weak. It empowers the people without a voice so that the congressmen cannot go to the poor people and say, uy, ako ang savior ninyo, ako ang representante ninyo, kahit ang yaman nila. So, they subverted it. They're traitors. They're traitors to the cause. Pero ang gusto niyong pag-initan, yung batas. Yung batas, creation yan nitong mga greedy congressmen. Itong mga greedy families na gusto nila, puro sila lang ang nakaupo. So what you're going to do is throw the baby out with the bathwater. Yung pagkakataon na yung mga katulad natin na walang boses, na magkatunay na representante sa Kongreso, tatanggalin ninyo. Dahil somebody put the idea in your head that just because the party list system has been subverted, we have to remove it completely. That is not a solution. The solution is to empower people. Kaya nga po, nagkakaroon ng very powerful people because there are not enough people who have found their own power. Tapos tatanggalin nyo yung pagkakataon na yun. You know what you're doing? You're making yourselves weaker. I've been talking about it for years already. Na it is not the fault that the Constitution has it. Ba't ang daming party list? Because wala namang nagsasabi na kailangan ilimita yung number of, meron actually. May limitation yan, yung dami. That's your impression. Pero nakalagay sa batas kung ilan lang ang pwede. It's a percentage of the total number of congressmen. So, dumadami yan kasi yung Congress, gawa ng bagong mga distrito. Pag dumadami yung mga distrito, dadami din yung party list. Diba? Why do you do that to yourselves? Why do you want to do it to us? Why do you want to take every opportunity and then, babasurahin ninyo? Sinong tinulungan ninyo? Hindi ba yung mga oligarchs? Kailangan natin itama. Kailangan ayusin natin yung sistema na yun. Andyan na nga, nasa saligang batas na yan. Binigyan tayo. There's a gift in that. But we're just allowing the congressmen to run roughshod over us. Tanggap lang tayo ng tanggap. At alam nyo, yung totoo niyan, pinaglaban namin yan eh. The same way pinaglaban namin yung water rights. O, akala niya, hindi ako aktivista. Hindi lang ako kaliwa, pero aktivista ako. Tapos may iba dyan, nagsasabing activist is a bad word. Kasi ang kakilala nyo ng mga aktivista, yung mga kaliwa.
Sabi ni Jimmy Roque, former VP Nolly in his interview with Attorney Toriano showed his bias, that's correctly used, against PACQ. Can he be reprimanded for that? No, we can comment about him, but reprimanded by whom? By government? No. We have the right, in the same way that that we have the right to free speech, so does he. We may not like it, right? We may not like what he says, but that's the nature of free speech. You protect even the speech that you don't like. Yun yung point. That's what the law says actually. Ang dali-dali protektahan yung speech na gusto natin. Pero the moment na ayaw natin yung salita, gusto ninyo, i-limit ang free speech. Tayo. But we're shooting ourselves in the foot for that. Sabi ni Adorable, di mo pwede i-identify na lang mga marginalized groups na pwede maging party list. So ngayon, iha-handcuff mo ang sarili mo. What if why do you do this? Why do you set limitations? Don't you know that these limitations can bite us in the ass? Seriously. O sige, ganito. Sa umpisa yan, kahit ayusin mo yung party list, yung mga may pera, tatakbo yung mga yan. O so ngayon, hindi ka na makasingit dun sa mga party list nila. Dahil syempre sila yan. Gusto mong gumawa ng bagong party list. Pag nilimita mo ngayon yung yung party list system, paano ka papasok? Some people think that, more laws are better. Or to change the laws are better. No, well, sometimes that's true. But you have to be able to craft a law in such a way that it frees you up rather than restrains you. But gives you, the shape of the place where you move. No. Sabi ni Rock, di po ba pwede magsalita ang AFP about sa pagsuko? Well, their designated spokesperson, pwede. Pero ang tingin ko dyan is they're going to be required to be a team player. So hindi sila pwedeng sumalungat. Nagsalita ng presidente. So kung ano yung narrative na binigay ng presidente, yun ang susundin nila. Otherwise, makakatikim sila. Sally Dave, thank you very much. You're welcome kay your creative hero. Gabiota says, I think you gained weight. Tama po ba ako? Tapos may peace sign. Yung peace sign na yan yung equivalent niya is nagtatanong lang po. Could you give me a good reason why you would have to point that out? Pakisabi nga. Meron good reason yan? Meron? Kasi hindi ko po nakikita. So ano ba? Umamin ka na lang, troll ka ba? Or ano? Kasi at least yung ibang trolls dito, maano lang talaga, honest sila, na troll sila. Kasi, there's no good reason for saying that. O ngayon, babawi ka ngayon, sasabihin mo, you look great talaga. Okay, sige, no offense daw. Chanelas, thank you very much. 38, 39, wow, 40, 39 roses, taray, ha? Thank you very much. Sabi ni Pinoy, negotiations ay kasama ang KOJC directors, AFP, and a certain government official na nagtulay ng negotiations. Yes. Malditang Bisaya says, naniniwala ako sa mga sinasabi ninyo kahit ilang beses nang na-take down yung FB ko, go post pa rin. Ay, maraming salamat po. Pero ako, to protect your if yung account mo is the personal one and you have pictures there and important memories, gawa kayo ng iba. With a different phone number para pag nagurgur yun, hindi ma-affect yung mga memories mo or pictures mo yung mga naandun. Hindi po ako stressed. Stop putting words into my mouth or stop trying to interpret my expressions or even the tone of my voice. Listen to the words. Thank you kay Chanelas, kay Dust Prince, kay Sean, kay Dust Prince uli, kay Chanelas, like a million times again. Thank you very, very much. Kay Sally Dave at kay JJ De La Peña. Sabi ni Jean Griffin, kakatawag credit grab ni na Ben-Hur. Uy, Ma'am Alice, thank you very much. Hindi siya Alice Gua. Sabi ni Jean Griffin, kakatawa talaga credit club ni na Ben-Hur. Abalos at Marbil, sila yung main face sa press con with Kipur. Paano po napapalitan ang House speakership? Botohan po yon, and that can happen at any time. 'Di ba nag power grab nga si
former President Gloria Arroyo nun sa Duterte administration. Sabi ni Jel, sana po tumakbo kayo sa Senado kahit mga vendors at tricycle drivers po dito sa bagong silang Caloocan. Kilala po kayo at gusto sumuporta sa inyo. Alam nyo, that matters more to me than the endorsements of congressmen. Thank you very, very much po. Pero I think that will really be up to the heads of the parties. Para sa akin kasi tumutulong lang po ako. At yun po ang gusto nating gawin. It is something that I've always wanted to do and want to continue doing. Sabi ni Habs, VP Sara, dito sa Samar, grabe suporta ng mga tao, organic. No need ng 5K. Pareho tayo nang napansin, yung sinasabi nung isang malaring master doon. 5,000 pesos in cash. Laging Awal says, pwede po ba talagang mag-release ng arrest warrant kahit kaka-file lang ng kaso sa Pasig RTC against Gibbs? Pag nasa Pasig RTC, opo. Kung kaka-file pa lang sa piskalya, hindi po talaga. Pag nasa court, oo, pwede. Kahit matter of hours, pwede talaga. Pwede po yan. Ito sabi ni Paul, the problem is the Filipino people can't stand on their own due to rich people and politicians. That's why you have to fight. Diba? They will keep doing this. Left to their own devices, they will grab more power, grab more money, and so on. And, para sa kanila, there are some, not saying all of them, na it's not enough for them to be rich. We have to be poor. Because while we're poor, they think that we have no power. Okay? It's about power eh. Hindi enough para sa kanila na, ay, mayaman ako, may power ako. Kailangan powerless ka at hindi ka mayaman. Because money can sometimes translate into power. But it doesn't always have to be that way. As long as we fight. And you know what? Stop falling then into the, yung sinasabi ng mga tao na, wala tayong pera, wala tayong magawa. Di ko nga, panalo natin, walang kapera-pera yun. Remember? Tapos yung mga, yung wala tayong magawa kasi sila yung magagaling, sila yung matatalino or whatever. Sila yung in power at chuchu, ganyan. Tell that to the Russians. Tell that to the, dun sa mga bayani ng 1898. Diba? That's what, pugad ka ng, di ba? Pugad ka ng magiting or bayani. When called upon to do something, then we must do something. But also, the other thing is that we seem to think that 1898 was won during the battles. No, the battles were the last part. We had the propagandists, Sina Rizal, Sina Luna, who wrote about atrocities, who reminded us, who told us, who exposed the true condition of Filipinos at the time. We weren't Filipinos then, pero yung mga tayo, mga hampas lupang natibo. Diba? Speaking is doing something, writing is doing something. Hiyang-hiya naman ako pag sinasabi ng mga tao, wala ba tayong gagawin? Magsasalita lang ba tayo? Hiyang-hiya naman siguro si Jose Rizal sa inyo, di ba? Jose Rizal nga, hindi nga dire-diretso yung pagkasabi niya. Nagsulat siya ng 2 nobela na unfortunately mirrored society at that time. May napikon. First, we have to fight back. Second, understand that words have power. And that's our primary tool right now. Parami tayo. Duterte nga mayor lang sa Davao City lang nilalang ko talaga mayor ng Davao City. Sorry naman po kay Baste Duterte. Pero mayor siya ng Davao City. At walang dumiretso until Duterte, walang dumiretso na mayor na biglang nakatapult into Malacanang. They said it couldn't be done, but we did it. They said he had no money, but there he was, 6 years. They said natatrabahuhin siya ng mga oligarko. Yes, they did, but they didn't get him out. Because we stood in the way. We have fought before. I don't think we've even stopped fighting because we had to fight for Duterte the whole time that he was in Malacanang. 6 years. Hindi tayo bumitiw. Why are you despairing now? We have done greater things before. Ang mga ninuno natin nilabanan ng mga Kastila. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din.
para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po.